Ayun na siya sa likuran natin, Lori. Magtago na tayo, bilis. Baka mamaya nang gawin sa atin yan. Ang kwento sa akin ni Pastora, nakita niya mismo ang lalaki yan sa likod ng bahay nila. Para nagbabantay. Baka nga totoo ang bali-balita na aswang yan at inuubos ang mga bata rito sa baryo kahit buntis. Shh! Manahimik ka nga. Kaya nga ako nandito para manmanan yan. Kapag napatunayan mo, papatayin mo na ba siya agad? Kung anong nararapat kong gawin, Madeline. Dahil ang mga tulad nila, demonyo. At hindi dapat na umiiral dito sa mundo. Wala silang puwang dito sa lupa. Doon dapat sila sa ilalim. Kanina niya pa tayo sinusundan. Mukhang hindi mo siya kakayanin. Ang laki ng katawan niya. Baka tayo pang mapatay niyan. Maga nating mamit si Lord. Huwag kang masyadong maingay. Kailangan ko munang mapatunayan na totoo ang ibinibintang sa kanya ng marami na siya nga ang pag-alagalang aswang dito noon pa man na nangunguha ng mga sanggol at bata para mapanatiling ang sarili niyang kabataan at lakas. Kailangan ko siyang maaktuhan. At sa oras na makita ko siyang nambibiktima, hindi na ako magdadalawang isip na patayin siya. Minsan na rin ba kayong naniwala sa mga kumakalat na balita sa inyong lugar tungkol sa ibang mga tao? Anong gagawin mo kung ang inakala mong kakampi ang siya palang tunay na kalaban? Sa kwento kong ito, sana'y magawa kong ipaintindi sa inyo ang aral na gusto kong mapulot ninyo sa karanasan ko. Hindi talaga lahat ng nasa basurahan ay patapon at hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Kung ano ang ibig kong sabihin, naway sumama ka hanggang sa dulo ng aking kwento. Hello DJ Popoy at sa lahat ng mga nakikinig dito sa Aswang Radio. Ako nga pala si Lori. Hindi ko tunay na pangalan. Kasalukuyan, ako'y nasa edad na 45 anyos na at nangyari ito sa akin, nasa 20 taon na rin ang nakalilipas. Ako po ay galing sa pamilya ng mga tumutugis ng aswang. Dahil naniniwala kami na lahat ng tulad nila ay masasama at dapat na mamatay. Sa totoo lang, nakakapagod ang ganoong sistema na kahit hindi mo gusto, kailangan mong sumunod sa utos ng mga nakatatanda mong pamilya sa'yo. Namulat na lang ako na ang pamilya ko iniisip na bayani ng iba. Dahil sa pagpapanatili nila ng kapayapaan sa aming lugar at sa mga kalapit pa. Kaya naman nawalan ako ng pagpipilian at sariling desisyon kundi sumunod sa yapak nila. Ang kalahati ng pagkatao ko nasa bingit ng kamatayan sa tuwing haharap ako sa mga tulad nila. Pero hindi ko lubos maisip na tulad din nila ang siyang magliligtas sa akin sa oras ng peligro. Kung ano ang tinutukoy ko, sisimulan ko na ang kwento ng maunawaan mo. Nawala na siya sa likuran natin, Lori. Saan na yun napunta? Malamang, sa sobrang ingay mo, narinig niya tayo. Ewan ko ba kung bakit sinama pa kita eh. Ang lakas na boses mo kahit bulong. Nawala tuloy. Sorry naman. Nakakatakot kasi. Bakit ba naman kasi ganito kadelikado ang ginagawa mo? Wala akong choice. Ito nang nakagis ng gawin ng pamilya ko mula pa sa ninuno namin. Kapag tumaliwas ako, baka ako ang susunod nilang pugutan ng ulo. Sa inyo na kasi umaasa mga tao rito. Dahil hindi naman namin kaya ipagtanggol ang sarili namin sa mga aswang na yan. Lalo na ngayon, napapabalita na namang may 2 batang nawawala. Ay, kailan ba mauubos ang tulad nila? Hanggat hindi natutunton kung saan ba talaga sila naninirahan. Sa tingin ko, hindi talaga sila mauubos. Paano kung totoo ang sinasabi nila na yung lalaking Benjamin na yun ang kumukuha ng mga inuseteng bata ngayon? Alam mo ba ang chismis ng iba? Ano na naman yun? Ikaw, Madeline na. Linggo-linggo ka nagsisimba pero chismosa ka. Hindi chismis to. Kaya nga iniiwasan niya si Benjamin. Kasi ilang beses nang may nakakita sa kanya na gabi na may bitbit na bata.
Tapos kapag nahuhuli siya, agad niyang pinapakawalan yung bata. Agad din siyang nawawala sa dilim. Sinusubukan siyang habulin pero sadyang mabilis siya. Likas na mabilis kumilos ang mga aswang. Hindi lang talaga mapatunayan na aswang siya kasi hindi naman siya nakikitang nagbabago ng anyo at nakakalabas din naman siya kahit sikat na ang araw. Pero nitong nakaraan daw, naging mailap na. Wala na rin siya dun sa dati niyang tirahang kubo sa tabi ng ilog. Malamang daw ay nagtatago, kaya nga nagulat ako na nasa likuran natin siya kanina. Sayang. Pagkakataon ko na sana yun kung hindi ka lang masyadong nag-ingay. Hindi no? Talagang magtatago na ang isang yon dahil sa reputasyon mo. Oo nga pala. Invite kita sa Sunday Pagbigyan mo na ako, birthday ko yun. Magsimba ka sa church namin. After nun, sa bahay tayo dahil maghahanda ako kahit papano. Ano? Alam mo namang hindi ako pala simba. Try mo lang. Ilang beses na kitang inaaya Tanggi ka ng tanggi. Sa linggo, hindi pwedeng ayaw mo kasi kaarawan ko yun. Para saan pa't naging magkaibigan tayo kung hindi mo ako pagbibigyan? Di pupunta ako sa mismong bahay niyo na lang. Hindi na sa church. Alam mo namang ayaw ko nakikipagplastikan Hindi plastic ang mga tao dun, Lori. Sige naman na. Pagbigyan mo na ako. Kung hindi, magtatampo talaga ako sa'yo. Please. Subukan ko, Madeline. Huwag mong subukan. Umuo ka na lang. Umuwi na tayo. Anong oras na Baka sa pangungulit mo, ibigay kita sa aswang. Sige ka. Huwag naman ganyan. Mahigpit ang kapit ng kaibigan kong si Madeline sa akin na para bang anumang oras ay may aswang nakukuha sa kanya. Una ko na muna siyang hinatid sa kanila bago ako naglakad pa uwi sa amin. Nang makauwi ako, nasa pinto ang Lolo Pabling at naghihintay sa pagdating ko. Sa tuwing lalabas ako ng gabi para magbantay sa baryo, siya lagi ang naghihintay sa akin hanggang makauwi ako. Kumusta naman ang paglilibot mo, Apo? Wala naman po ako nakitang gumagala, Lo. Liban kay Benjamin. Naikwento ko naman na ho siya sa inyo, di ba? Yung iniiwasang lalaki. Naalala ko na ang batang yon. Naalala ko na kung paanong sinunog ang mga magulang niya noon. Ng mga magulang mo. Alam kong darating ang araw, nagaganti ang batang yon. Kaya't kinakailangan nating mag-ingat at maganda. Lalo na ngayong napapabalitang laganap na naman ang pagkawala ng mga bata. Maaaring ginagamit niya yon upang mas lalong lumakas siya. Dahil mas dalisay ang mas batang dugo. Huwag po kayong mag-alala at binabantayan ko naman siya, Lo. Sa oras na may mapansin akong mali sa galaw niya, hindi na ako magdadalawang isip ang patayin siya. Mabuti, Apo. Kailangan nating mapanatili ang kapayapaan dito sa ating lugar. Hindi dapat tayo makapapayag na may sino mang manggulo dito sa atin. Lalo na ang mga aswang na yan. Dapat mamatay na sila at maubos. Pero, Lo, kung pinatay nila nanay at tatay ang mga magulang niya, bakit hindi pa siya pinatay noon? Dahil sa awa, Apo. Inosente pa ang dating niya noon. Umiiyak, nagmamakaawa na wag siyang papatayin. Kaya hinayaan siya at itinago ng mga magulang mo ang katotohanan na siya ang anak ng mga marahas na aswang na walang habas kung pumatay noon. Yon ang naging pagkakamali nila. Gayong matanda na siya, hindi ko na alam kung anong kaya niyang gawin para lang maiganti ang mga mahal niya sa buhay. Kaya kailangan ko siyang unahan bago pa mahuling lahat. Oo. Lalo pat alam na ng ibang matatanda rito sa baryo kung sino nga ba talaga ang batang iyon. Sadyang magaling po siyang magtago dahil palipat-lipat siya ng tirahan. Wala na naman siya ron sa huli niyang tinirahan, malapit sa ilog.
Dahil alam niyang hindi siya ligtas sa iisang lugar lamang, maaari siyang bigla na lang sugurin ng mga tao para patayin at sunugin gaya ng nangyari sa mga magulang niya. Huwag po kayong mag-alala, Lo. Ako pong bahala sa kanya. Tara na po, patulog na tayo. Sige. Alam mo naman na hindi ako nakakatulog nang hindi ako nakasisigurong ligtas kang nakauwi. Binagabag ang isip ko ng maraming katanungan nung gabing yon, DJ Popoy. Kung bakit hinayaan pa nilang mabuhay si Benjamin kahit bata pa ito, gayong alam nila sa hinaharap, maaari itong gumante. Pinatupad nila ang patakarang lahat dapat ng aswang ay patayin, pero hindi nila ginawa sa lalaking yon. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim bago ako tuluyang hinila ng antok. Kinabukasan, agad akong nag-asikaso papasok sa isang bakery kung saan ako nagtatrabaho bilang tindera. Doon, isang ali ang lumapit sa akin. Nagkwento siya ng may takot habang bumibili sa akin ng pandesal. Buntis daw ang anak niya at bandang hating gabi nang bigla na lang may malakas na kumalabog sa bubong nila. Nang silipin daw ng asawa niya, doon na nito nakita ang isang malaki at mabalbo na hayop na agad naman daw sinabuyan ng asin. Natatakot daw sila para sa kaligtasan ng kanilang anak at apo at kung pwede raw na magtungo ako sa kanila para magbantay. Umuo naman ako, lalo pa nang sinabi nilang magbabayad sila sa oras na mawala ang aswang na nagbabantay sa anak nila. Nang makauwi, agad akong naganda para sa pagpunta sa kanilang bahay. Malapit lamang daw sa palayan. Saan ang tungo mo ngayon, apo? Dun ho sa kabahayan, malapit sa palayan. May lumapit kasi sa aking ali kanina. Sabi niya may aswang daw sa bubong nila kagabi. Mukhang gustong biktimahin ang anak niyang buntis. Ay mag-iingat ka. Dala mo ba lahat ng gamit mo? Opo, nandito na po sa bag ko. Sana lang talaga mahuli ko yun. Babalik yon. Hindi naman na tumitigil ang mga aswang hanggat hindi nila nakukuha kung anong gusto nila. Kahit pa napaalis na nila yung kagabi, babalikan at babalikan nila ang buntis. Lalo't masarap para sa kanila ang mga sanggol na nasa sinapupunan. Mas lumalakas kasi sila sa ganoong pagkain. Hindi ko nahahayaang umabot pa sa puntong maabot nilang bata. Pupunta na ho ako dun, Lo. Nang makapwesto na kaagad ako at maunahan sila. Basta ang biling ko sa iyo, bago ka sumugod, magdasal ka. Ang gabay ng Panginoon ang siyang magliligtas sa iyo sa masasama. Opo, Lo. Lagi pong nasa isip ko yan. Hindi ko po nakakalimutan. Aalis na po ako. Hihintayin kitang makauwi. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad akong nagtungo sa itinuturong direksyon ng ali sa akin. Pagpunta ko sa kanila, sinalubong nila ako at sinunod naman nila ang sinabi kong maglagay ng bawang at asin sa bawat sulok ng kanilang bahay. Ganun na rin sa bubong para kung sakali mang lumundag ang aswang ay mapapaso ito at mapipilitang umalis. Sinabihan ko silang huwag matakot tsaka ako umakyat sa isang puno para magtago at magbantay sa pagdating ng sinasabi nilang aswang. Hindi ko alam kung ilang oras akong naghintay roon. Natulog na ang pamilya ng ale dahil malapit ng maghating gabi. Pero hindi ako umalis. Nanatili akong gising kahit na tila hinihele na ako ng malamig na simoy ng hangin sa itaas ng puno ng mangga. Nakatuon ang paningin ko sa bubunga ng bahay ng ale. Hinihintay ang anumang kakaibang paggalaw. Hindi nagtagal, nakarinig ako ng isang mahinang ungol, kaya naman agad akong naging alisto. Isang anino ang mabilis na lumundag mula sa kabilang bakod patungo sa bintana ng silid kung saan natutulog ang buntis. Hindi lang siya basta mukhang malaking hayop. Ang hubog nito ay tila tao na kuba, mabalbon ang likod, at mahahaba ang mga kuko na kumakayod sa dingding. Ramdam ko ang pagtayo ng balahibo ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na wakasan ang nilalang na yon.
bawang, asin. Tama yan. Maligaw ka sa amoy para hindi ka makapasok. Kukunin kong sanggol. Hindi pwedeng hindi kumakain ng sangyon. Mabango, masarap, umaalingasaw hanggang dito. Ayop talaga ang mga aswang nito. Walang patawad. Para sa walang hanggang kalakasan sa mundong ibabaw. Hindi ko na natiis dahil parang nagpapantig ang tenga ko sa sinabi ng aswang. Walang pagdadalawang isip na tumalon ako mula sa itaas ng puno at bumagsak ako sa kanyang likuran. Labis siyang nagulat sa presensya ko. Hindi niya akalaing may naghihintay sa kanyang pagdating. Huwag mo nang pangaraping makukuha mo ang bata, demonyo ka! Sino ka? Bakit ka nakikialam? Akong papatay sa'yo. Akala mo ba? Makapambibiktima ka pa rito? Hindi na! Isang dalagita. Ang lakas sa loob mong harangin ako. Hindi mo ba alam kung sino ang kinakalaban mo? Wala akong pakialam kung sino ka man. Ang alam ko lang, hindi ka naaabutan ng bukang liwayway. Ang dapat sa mga kagaya mo, pinapatay at ibinabaon sa ilalim ng lupa kung saan kayo nababagay! Pwes, ikaw ang uunahin ko bago ko sipsipin ang laman ng tiyan ng babaeng nasa loob ng kwartong iyan! Hindi ko na siya hinintay na makasugod. Iwinasiwas ko ang dala kong buntot pagi, ang sandata at mabisang panlaban na ilang henerasyon ang ipinamana sa aming pamilya. Sa bawat kumpas ko, tumutunog ang aswang. Tila lumulutang lang siya sa bawat galaw niya sa dilim. Pero hindi ako nagpadaig. Sa isang malakas na hataw, tinamaan ko siya sa braso. Agad siyang umangil ng malakas nang masunog ang kanyang balat. Walang hiya ka! Isang buntot pagi! Kabilang ka siguro sa pamilya ng manunugis na umuubo sa amin! Masakit, di ba? Para yan sa lahat ng batang kinuha ninyo. Mga wala kayong awa. Kaya hindi rin ako maaawang patayin kayo kahit magmakaawa pa kayo sa harap ko. Marami kami! Hindi mo kami mauubos! Isang lapastangan lang tulad mo na kayang-kaya namin durugin ang mga buto ng pinong-pino! E di simulan natin sa'yo para mabawasan ang mga salot. Wala akong pakialam kahit marami kayo. Mamatay ka na! Papatayin kita! Sumugod siya ng buong puwersa. Ang bilis niya ay halos hindi na mahabol ng paningin ko. Naramdaman ko ang init at baho ng kanyang hininga nang muntik niyang makagat ang leeg ko. Mabuti na lang at mabilis akong nakailag pero hindi ako nakaligtas sa talas ng kanyang kuko. Paniguradong masarap ang dugo mo. Matapang, pero malinam na. Daplis lang yan. Hindi mo ako mapapatumba sa ganyan lang. Ilang kuko na rin ang tumama sa akin. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ako! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Nagsisimula pa lang tayo! Etong sayo! Etong pat! Tama na! Bitawan mo yan! Bakit? Sumusuko ka na? Nung sinabi rin ba ng mga biktima ninyong tama na, tumigil ba kayo? Di ba hindi? Kaya bakit naman ako makikinig sa'yo? Tumigil ka na! Hangal! Akala ko ba malakas ka? Nasaan ang yabang mo, ha? Hindi pa tayo tapos. Kailangan ko lang ng buwelo. Hindi na kita hahayaang makabuelo. Tatapusin na kita ngayon din! Sa gitna ng panghihina niya, bigla siyang nagpakitang gilas ng bilis. Bago ko maitama ang huling hataw ng buntot pagi, isang malalim na kalmot ang ibinaon niya sa aking balikat.
Napasigaw ako sa hapdi at panandaliang nawala ang balanse ko. Aray! Aray ko! Maswerte ka ngayon, bata. Pero sa susunod, sisiguraduhin ko mapapatay na kita! Huwag kang tumakas! Bumalik ka rito! Sinubukan kong humabol sa kanya kahit kumikirot ang sugat ko. Tumakbo ako patungo sa madilim na bahagi ng palayan. Winawas-iwas ang hawak na panlaban sa kawalan. Umaasang matatamaan ko pa siya. Pero sadyang mabilis ang nilalang na yon. Nawala siya sa kakahuyan na tila ba naging bahagi na lamang ng dilim. Huminto ako, hinihingal habang hawak ang dumudugong balikat. Tumingala ako sa langit at napagtantong nakatakas ang panganib. Pero alam kong hindi yon ang huli naming pagkikita. Napaluhod ako sa gitna ng pilapil habang hawak ang aking balikat. Malapot na dugo ang nararamdaman ko sa pagitan ng aking mga daliri at ang hapdi ay walang katulad. Mainit, marahil sa laso ng kuko ng aswang. Tumingin ako sa kadiliman kung saan naglaho ang halimaw. Iniisip kong paano niya nagawang makatakas sa kabila ng mga tinamo niyang sugat mula sa aking buntot pagi. Unti-unti akong nauubusan ng lakas pero sinikap kong makauwi. Doon, sa pinto pa lamang ay sinalubong na ako ng aking lolo Pabling. Hindi niya agad napansin ang duguan kong itsura dahil sa malabo niyang mga mata. Apo, bakit parang hitang-hita ka yata? Ano nangyari? Napatay mo ba? Lo, Oh, Diyos ko. Duguan ka po. Anong nangyari? Napuruhan ka. nakaharap ko siya, Lo. Tamang balita ng ali. May aswang ang umaaligid sa kanila. Halika, maupo ka. Kukuha ako ng gamot para dyan. Baka malasong ka. Munti ko na siyang mapatay, Lo. Pero bago siya tumakas, nagawa niya akong kalmutin ng malalim. Napakabilis niya. Hindi gaya ng mga ordinaryong aswang na nakaharap ko dati. Kaya ayun, sinubukan ko naman siyang habulin kaso nawala agad siya. Ibig sabihin, malakas ang isang iyon. Maaring isa siya sa mga alagad na matagal nang nagtatago rito sa baryo at namumuhay ng matagal sa pamamagitan ng pambibiktima. Sabi niya, hindi pa raw yun ang huling beses na magkikita kami. Baka balikan niya ako, Lo. Huwag kang mag-alala, Apo. Ang mahalaga ay ligtas ka. Pero tandaan mo rin, kung nagawa mo silang masugatan, hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaganti. Handa ako, Lo. Sa susunod na magkita kami, sisiguraduhin kong hindi na siya makakaalis ng buhay. Habang nililinis ni Lolo Pabling ang aking sugat, hindi maalis sa isip ko ang mga sinabi ng aswang. Ang bawat hapdi ng gamot sa aking balikat ay nagsilbing paalala na ang laban namin ng aswang na yon ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko alam kung sino ang nasa likod ng anyong hayop na yon, pero isa lang ang sigurado ako. May mas malalim pang sekreto ang baryo at handa akong tuklasin yon. Buhay ko man ang maging kapalit. Ilang araw din akong nagpagaling hanggang sa sumapit ang Sabado. Gabi noon at talagang sumadya pa si Madeline sa bahay namin para lang paalalahanan ako sa pagdalo sa kanilang simbahan. Pero nang madatnan niya ako, nagulat siya sa benda sa balikat ko. Lori, pinapapasok na ako ni Lolo Pabling dito sa kwarto mo. Kasi sabi niya nandito ka. Hala, anong nangyari dyan sa balikat mo? Ano pa nga ba? Nakakalmot ka ng aswang? Puti, hindi ka namatay. Kailan pa yan? Ayos ka na ba? Ayos lang naman. Awa ng Diyos, hindi napuruhan. Nung Martes pa to. Napatay mo ba ang aswang? Hindi, nakatakas siya. Sinugatan ako ng malalim para hindi na ako makahabol sa kanya. Ano nga palang ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Hindi ka ba natakot sa daan?
Di naman. Nagpunta ko rito para ipaalala sa yung birthday ko na bukas. At baka nakalimutan mo na rin ang pinag-usapan natin nung nakaraan. Oo na, pupunta na ako sa inyo. Anong sa amin? Magsimba ka bukas, susunduin kita. Kita mo na ang hirap ako dahil sa sugat ko. Pipilitin mo pa akong pumunta sa church nyo? Hindi pa ba sapat na pupunta ako sa inyo? Hindi. Dumalo ka bukas. Sasabihin ko rin kay Pastora na ipag-pray over ka para sa mas mabilis mong pagaling. Hindi na, Mads. Ayos naman na ako. Pag hindi ka pumunta, kakalimutan ko na naging magkaibigan tayo. Sige na, kahit isang beses lang. Baka lang sakali magustuhan mo sa church namin. Kung hindi na kita pipilitin sa susunod. Sige na nga. Mukhang wala na rin naman akong magagawa sa pangungulit mo eh. Yun! Usapang matino yan ha. Susunduin kita bukas. Oo na, sige na. Pasalamat ka't birthday mo. Kaya mahal na mahal kita, Lori. Hindi mo talaga ako matiis. Wala na lang din akong nagawa sa hiling ng kaibigan ko, DJ Popoy. Hindi ko talaga alam kung bakit ako pumayag sa gusto ni Madeline. Siguro dahil ayaw ko lang talagang masira ang araw niya, lalo na't kaarawan niya. Para sa akin, ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa 4 na sulok ng isang gusali o sa paulit-ulit na kanta. Naniniwala ako sa Diyos, pero ang mga relihiyon, para sa akin, madalas ay puro pagpapanggap lang yan. Pasintabi na lamang po, pero may kanya-kanya naman tayong paniniwala, kaya ganito ang nasasabi ko. Pero yun ako, naghahanda para sa isang bagay na kailanman ay hindi ko inakalang gagawin ko. Lori, ano ba? Kanina pa ako dito sa labas. Hindi ka pa ba tapos mag-ayos? Malilate na tayo sa service eh. Madeline, sandali lang. Alam mo namang hindi ako sanay sa ganito eh. At bakit ba kasi kailangan ko pang magsuot nito? Kailangan mo na makitang balat? Dahil bawal ang nakapantalon sa loob ng church namin. Lori, respeto naman sa tahanan ng Panginoon. Tsaka dapat naaayon ang kasuotan. Oh, eto ang palda. Ano? Isuot mo na yan, dali. Palda? Seryoso ka ba? Paano ko makakatakbo nito kung biglang may sumulpot na aswang? Para akong nakagapo sa telang to eh. Naku, wala namang aswang sa loob ng simbahan. Nakakaya ka talaga kapag ganyan ang sinabi mo doon. Iwasan mo magsalita ng ganyan ha. Isuot mo na yan at aalis na tayo. Bagay naman sa iyo eh. Mukha kang dalagang dalaga. Ano pa yan? Tingnan mo nga oh. Mukha akong tanga, Mads. Pero sige na nga. Dahil birthday mo, pagbibigyan kita. Pero pagkatapos nito hindi mo na ako mapapasuot ng ganito. O sige, deal. Bilisan mo na. Naghihintay na ang tricycle sa labas. Ang kupad-kupad mo kumilos. Sinabi ko naman sa'yo na dapat maaga tayo doon nang maipakilala kita kina Pastora Iluminada. Labag man sa loob ko, isinuot ko ang mahabang palda na ibinigay niya. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga ng maayos dahil hindi ako sanay sa kasuotan. Pagdating namin sa simbahan, sinalubong kami ng mga ngiti na tila ba masyadong perpekto para maging totoo. Hindi ako makaramdam ng kahit anong senseridad. Kahit palabas ang mga ngipin sa kanilang mga ngiti, ang paligid ay puno ng mga puting dekorasyon at mga taong nagbabatian at nagyayakapan. Nagkukumustahan na parang taon silang hindi nagkita-kita. Pero habang humahakbang ako papasok, may kakaibang bigat akong nararamdaman sa dibdib ko. Para akong pumasok sa isang lugar na hindi ako welcome kahit na ang lahat ay nakangiti sa akin. Ayun na sila. Halika, Lori. Ipapakilala kita sa kanila. Siguradong matutuwa sila na may bago kaming kasama ngayon. Mads, pwede bang maupo na lang tayo sa dulo? Ayokong maging sentro ng atensyon. Nakakahiya. Huwag kang mahiya. Mababait ang mga tao rito, no? Pastora Iluminada! Sister Lydia! Madeline, happy birthday. Sino itong kasama mo? Si Lori po, Pastora. Yung naikwento ko sa inyong matalik kong kaibigan. Lori,
si Pastora Iluminada at si Sister Lydia. Welcome sa aming munting tahanan, Lori. Napakaganda mong bata. Ramdam ko ang iyong busilak na puso. Tunay ngang isang biyaya ang makasama ka namin sa araw na ito. Pagpalain ka ng Panginoon. Naway hindi ito ang maging una't huli mong pagdalo rito. Salamat po. Salamat po sa pagtanggap. Sa bawat yakap nila, imbis na kapanatagan, ay kilabot ang dumaloy sa balat ko. Habang malapit sila sa akin, may kung anong amoy ang humalo sa bango ng kanilang pabango. Isang amoy na pamilyar. Napansin ko rin si Sister Lydia. Kahit mainit ang panahon, balot na balot ang kanyang katawan ng mahabang manggas at balabal sa leeg. Tila may pilit na itinatago sa kanyang balat. Nagpanggap na lang akong walang napapansin. Pero ang mga mata ko ay hindi tumitigil sa pagmamasid. Lori anak, may itatanong sana ako sa iyo kung hindi mo mamasamain. Alam kong ito ang unang beses na nagkita tayo. Pero ako'y kuryoso lang din naman. Naitanong ko na rin kay Madeline noon ang tungkol sa iyo. Ano po yun, Pastora? Sa ganda mong yan, siguradong maraming nanliligaw sa iyo. May nobyo ka na ba? Naku, wala po. Wala po akong balak sa mga ganyang bagay sa ngayon. Masyado pong busy sa trabaho at sa ibang mga responsibilidad. Mabuti yan. Isang malaking karangalan sa isang babae ang manatiling birhen at malinis ang pagkatao. Ang pakikipagtalik ng hindi pa kasal ay isang malaking kasalanan sa mata ng Diyos. Panatilihin mong dalisay ang iyong sarili dahil ang dugong hindi pa nadudungisan ang pinakamahalaga sa lahat. Opo, naiintindihan ko po. Tama ang Pastora, Lori. Ang mga tulad mo ang kailangan ng ating kongregasyon. Sige na, Madeline. Ituro mo na magiging upuan nyo. Maiwan muna namin kayo dahil may gagawin lang kami sa likod bago magsimula ang service. Sige po, Pastora. Sister Lydia, maraming salamat po. Halika na, Lori. Doon tayo sa harapan. Mads, doon na lang tayo sa may kilid. Mas gusto ko ron. Ang arte mo talaga. O sige na nga, doon na tayo. Pero promise, magugustuhan mong sermon mamaya. Maganda at magaling magsalita si Pastora. Marami kang matututunan sa kanya. Maniwala ka. Pinanood ko silang maglakad palayo patungo sa pinto sa likod. May kung ano sa sinabi ni Pastora Iluminada tungkol sa dalisay na dugo na nagpataas ng balahibo ko. Hindi yun ang karaniwang naririnig ko sa mga usaping panrelihiyon. Naupo kami ni Madeline, pero ang isip ko ay naiwan sa amoy na yon. Isang amoy na tila malansa na hinaluan ng nabubulok na karne, na pilit itinago ng kung anong klase ng pabango. Tumingin ako sa paligid, sa mga taong tila walang malay sa bigat na nararamdaman ko. Nagsimula ang serbisyo sa pamamagitan ng malakas na tugtugan at mga awiting puno ng papuri. Nakatayo ang lahat. Itinataas ang kanilang mga kamay habang nakapikit. Tila ba nasa ibang mundo na sila sa tindi ng kanilang emosyon. Ako naman, nananatiling nakatayo ng tuwid, hindi gumagalaw at hinahayaan lang na dumaan ang mga kanta sa pandinig ko. Hindi ako mapalagay. Habang tumatagal ang bawat kanta, lalong bumibigat ang pakiramdam ko sa loob ng maliit na gusaling yon. Lori, bakit ganyan ka makatingin sa mga tao? Kanina ka pa parang nanunuri ng kaaway. Nakakatakot yung mga mata mo. Baka mamaya may ibang makapansin sa'yo. Tigilan mo yan. Wala ito, Mads. Nakikinig lang ako. Hindi ka naman nakikinig eh. Parang may hinahanap ka. Hindi mo ba nararamdaman ang presensya ng Diyos sa pag-awit nila? Napakasaya kaya ng paligid. Ramdam ko, Madeline. Ramdam kong lahat. Pero huwag mo na akong pansinin. Ituloy mo lang ang pagkanta mo dyan. Basta huwag ka masyadong halata na hindi ka komportable.
Nakakayakin ang pastora. Matapos ang mahabang kantahan, tumahimik ang lahat nang tumayo si Pastora Iluminada sa gitna. Ang kanyang mukha na noon ay punong-puno ng ngiti ay biglang naging seryoso at tila may dalang puot. Ang boses niya'y gumaralgal at umaalingaw-ngaw dahil sa isang uri ng galit na hindi ko maipaliwanag. Ang topic ng kanyang sermon ay tungkol sa kasalanan ng pagpatay. Pero may kakaibang diin ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang pumatay ay isang karumal-dumal na gawain. Ang mga taong kumikitil ng buhay, lalo na ang mga taong ang akala nila ay silang batas sa lupang ito, ay susunugin sa dagat-dagatang apoy. Amen! Tunay yan! May mga tao rito sa ating mundo na ang tingin sa kanilang sarili ay mga bayani. Mga mamamatay tao na walang habas kung sumugod at manakit ng kapwa. Hindi ba't ang bawat nilalang ay may karapatang mabuhay? Sino nga ba sila para humusga kung sino ang dapat na umiiral at sino ang dapat na ibaon sa lupa? Bakit parang may pinatatamaan siya? Ang mga taong inilalagay sa kamay ang batas. Ang mga taong ang hanap lang ay gulo at magpadanak ng dugo. Sila ang tunay na kamay ng demonyo. Sila ang humahadlang sa dakilang plano para sa mundong ito. Walang sino mang may karapatang humusga sa atin kundi ang Diyos lamang. Siya lamang ang may karapatang kumuha sa ating buhay na siya ring nagbigay. Kaya ang mga pumapatay, buhay pa'y nagdurusa na ang kanilang kaluluwa sa ilalim kasama ang mga hudas. Sa puntong yon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang bawat salita niya ay tumatama sa bawat hibla ng aking pagkatao. Tumingin ako kay Sister Lydia na nasa harapan lamang ni Pastora. Paminsan-minsan siyang lumilingon sa banda namin sa bawat patamang salita. Ang sermon na dapat sana ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos ay naging isang pagkamuhi laban sa mga tao. Hanggang sa dulo ng serbisyo, ang panalangin ay hindi na para sa kaligtasan ng lahat, kundi para sa pag-ubos sa mga hadlang sa layunin daw ng Diyos. Panginoon, linisin mo po ang bayang ito sa mga taong ang dalay kamatayan. Iligtas mo ang iyong mga piling anak mula sa mga kamay ng mga mapanghusga. Ipadama mo sa kanila ang pait ng kanilang sariling sandata. Amen! Amen! Pwede na ba tayong umuwi, Madeline? Ayoko na rito. Sandali na lang, Lori. Patapos ang panalangin. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi talaga ako komportable rito kanina pa eh. Ayaw ko sa mga gawain ninyo. Sa susunod hindi mo na ako maisasama ulit dito. Habang nakayuko ang lahat sa huling panalangin, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumingin ako sa itaas at nakita ko ang anino ni Pastora na tila humahaba sa pader. Ang mga panalangin binibitawan nila ay hindi ko lubos maintindihan. Nananalangin ako, naniniwala ako sa Diyos, pero tila iba ang paraan ng kanilang paniniwala. Masyado silang nagdudunong-dunungan kung sino lamang ang mamahalin ng Diyos. Para sa kanila, sila lamang ang tatanggapin sa langit, wala nang iba. Nang matapos, nagmamadali na akong lumabas, pero napigilan ako ni Madeline nang muli kaming tawagin ni Pastora Iluminada. Oh, uuwi na kaagad kayo, Madeline? Lori? Opo, sana. Nagmamadali po kasi ang Santo Pastore. Bakit ba kasi madaling-madali ka? Nagugutom na ako eh. Kanina pa kumakalamang sikmura ko. Nako, ganun ba? O siya, sige. Basta sa susunod na linggo, ha? Sana makasama ka namin ulit. Susubukan ko po kung wala akong mahalagang gagawin.
Hindi ba't mas mahalaga naman ang Diyos sa kahit ano? Ipagpaliban mo na lang muna ang gagawin mo at tumalo ka ulit dito sa amin nang mas mapalapit ka naman sa Diyos. Basta susubukan ko po. Hindi naman po dapat kayong mamilit, di ba? Hoy, Lori. Tama naman din ang kaibigan mo, Madeline. Siya sige na. Mag-iingat na lang kayo sa pag-uwi ninyo. Hindi ko na hinintay pa ang susunod nilang sasabihin at tumalikod na ako. Niwala na akong pakialam kung naging bastos man ako, DJ Popoy. Basta ang alam ko lang, masyadong mabigat ang pakiramdam ko sa kanilang simbahan. Nagmamadali namang humabol sa akin si Madeline na kini-question ang naging asta ko. Sinabi ko na lang na medyo sumama ang pakiramdam ko dahil ayaw ko nang makipagtalo sa kanya. Lalo pa at birthday pa naman din niya nung araw na yon. Hindi niya na lang din daw ako pipilitin sa susunod. Bagay na ikinahinga ko ng maluwag. Simula naman nang makasagupa at mapuruhan ko ang aswang, tila tumahimik din ang baryo. Pero ang katahimikang yon ay hindi naman nagbigay sa akin ng kapayapaan. Pakiramdam ko, sa kabila ng kanilang pansamantalang pagtigil, ay may dadating na mas malaking kaguluhan. Sa bawat gabing naglilibot ako sa aming lugar para magbantay, wala akong nakikita ni isa sa kanila. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng aking paglalakad, nakasalubong ko ang isang pamilyar na bulto na ni minsan hindi ko hinangad na makadaupang palad ko sa kabila ng kanyang anyong tao. Ang kinatatakutang aswang. Pero hindi mapatunayan. Si Benjamin. Huwag kang lalapit sa akin. Bakit? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Subukan mong lumapit at hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Bakit ba pinipigilan mong sarili mo? Kung gusto mo akong patayin, edi patayin mo ako. Mahirap pumatay ng walang basihan. Aling basehan ba? Naaswang ako at pumapatay ng tao? Oo, Hindi ko naman itinatanggi ang katotohanan ng aswang ako. Pero yung pumapatay, hindi mo sigurado. kaya nga lumayo ka na sa akin. Ngayong inamin mo ng aswang ka, wala naman akong pakialam kung hindi ka pumapatay. Ang aswang ay aswang. Hindi dapat kayo umiiral sa mundo. Lahat dapat kayo pinapatay dahil may kakayahan kayong manakit ng kapwa ng mga inosenteng tao. Lahat naman may kakayanang manakit. Parang ikaw din. Pero tila sarado ang isip mo sa katotohanan, hindi naman lahat ng aswang ay masama. Kayo nga, tao kayo. Pero karamihan din sa inyo ay walang awa. Wadwaran kung gumawa ng masama sa kapwa nyo rin tao. Sa gobyerno man o kahit saan. Di hamak na mas masahol pa ang gawain ng iba sa inyo kesa sa aming mga aswang. Mga marurumi. Nabubuhay sa paggawa ng katiwalian. Pandaraya, pagpatay, pagnanakaw, pang-aapak ng kapwa. At marami pang iba. Hindi ba? Tumigil ka na. Oh, bakit? Hindi ba totoo naman ang sinasabi ko? Oo, pero aswang ka pa rin. Hindi ko na mababagong katotohanan yan. Pero hanggang kailan mo ipipilit sa sarili mong lahat ng tulad namin ay masama? Pinatay ng mga magulang ko ang magulang mo o kahit pang iba mong kamag-anak. Kaya ka ba lumalapit sa akin ngayon para gumanti? Mapanghusga ka. Para sa ikapapanatag ng loob mo, hindi ko gagawin yon. Ngayon. Pero marunong din naman akong lumaban kapag ginawan ako ng masama. Ang pinangahawakan ko lang, hindi ako mananakit kung hindi ako mauunang saktan. Aalis na ako, Lori. Bakit alam mong pangalan ko? Walang hindi nakakakilala sa'yo. Sandali! Huwag kang mag-alala. Hindi pa ito ang huling magkakadaupang palad tayong dalawa. Kakaiba ang kabog ng dibdib ko ng mga oras na yon. Akala ko susugurin niya ako at sasaktan, pero hindi. Tumalikod siya sa akin at nagsimulang maglakad palayo. Pinanood ko siya hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Habang pabalik ako ng bahay ay malalim ang naging pag-iisip ko.
Hindi ko alam kung bakit tingin ko sa kanya ay inosente. Hindi dahil sa tama naman ang mga sinabi niya, pero dahil pakiramdam ko ay totoo siya. Lumipas ang mga araw na walang gulo sa paligid ko. Nagkaroon ako kahit papaano ng pahinga mula sa gabi-gabing pagpapanatili ng katahimikan sa aming lugar. Pero natapos ang kapayapaang yon nang sa gitna ng pagtulong ko, binulabog ang bahay namin ng malalakas na katok. Ang alin na humingi sa akin ng tulong noon ay nagsadya sa bahay. Dinagit daw ng aswang ang kanyang anak, kaya naman dali-dali akong nag-ayos at nagtungo kung saan nila itinurong dinala ng aswang ang kanyang anak na buntis. Nagtatakbo ako sa gitna ng kagubatan. Hinanap ang mahinang atungal na naririnig ko mula sa aswang. Kasunod ko ang taong bayan na nagngangalit habang may dalang mga sulo. Bigla na lang sumulpot si Madeline sa kung saan. Tila nakaabot agad sa kanya ang mga nangyayari. Anong nangyayari, Lori? Nakita mo na ba ang aswang? Hindi pa. Huwag na kayo sumunod sa akin. Maghanap kayo sa ibang direksyon. Ako kaya ko ang sarili ko. Pero kayo kailangan nyo magsama-sama sa paghahanap sa buntis. Diyos ko po, gabayan mo po kami. Sige na, Mads. Ikaw nang bahala sa mga tao. Susundan ko kung saan ako may naririnig. Mag-iingat ka, Lori. Oo, sige na. Tumakbo ako palayo sa kanila. Alam kong lalayo ang aswang sa dami ng taong naghahanap sa kanya, kaya naman humiwalay ako. Habang palalim ako ng palalim sa kagubatan at lumalayo sa ingay ng mga tao, sumusundot sa ilong ko ang isang napakabahong amoy. Hudyat na malapit na ako sa kinalalagyan ng aswang. Narinig ko rin ang malalim at garalgal nitong paghinga. Nasaan kang aswang ka, ha? Magpakita ka na! Alam kong nasa paligid ka lang. Pakawalan mong tao! Halimaw ka! Tuloy-tuloy lang ako sa alertong paglalakad. Paligid-ligid ang tingin ko sa paligid at sinusubukang talasan ang mga mata sa dilim hanggang sa nakita ko ang isang malaking itim na figura. Lumiwanag sa dilim ang pula nitong mga mata. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita ko siyang bitbit ang umiiyak na buntis. Ang suot nitong duster ay may bahid na ng dugo na hindi ko alam kung saan ang galing. Siya bang hinahanap mo? Bitawan mo siya! Bakit ko naman bibitawan ang masarap na hapunan? Hindi ikaw ang aswang na nakaharap ko nung nakaraan. Totoo nga ang balita. Magaling ka, matalino. Pero tingnan natin kung hanggang saan aabot ang katapangan at kabayanihan mo. Bitawan mo siya kung ayaw mong mamatay! Kung gusto mo siyang makuha, edi habulin mo! Hindi ko siya magawang sugurin dahil baka maibagsak niya ang kaawa-awang buntis at masaktan ito. Humagibis siya at tumakbo para tumakas. Umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang iyak ng babae. Humabol ako, pilit na nagbabantay sa aswang para hindi ito mawala sa paningin ko. Ang tawa niya'y lubhang nakakakilabot, pero hindi ako natakot. Ang nasa isip ko lang noon, masugatan at mamatay man ako sa pakikipaglaban, ang mahalaga, mailigtas ko ang biktima. Takbo lang ako ng takbo at hindi na pinansin ang hingal at nararamdamang pagod. Sinubukan ko ring batuhin ng asin at bawang ang aswang sa kabila ng layo ng distansya, pero sadyang hindi ko siya matamaan. Tumigil ka na! Habulang bata, hindi ka ba napapagod? Hindi ako makakaramdam ng pagod hanggat hindi ko siya nakukuha sa'yo! Sige lang, natutuwa naman akong makipaglaro sa'yo. Napasigaw na lamang ako ng malakas. Hindi dahil sinugod at sinaktan ako ng aswang, kundi dahil nahulog ako sa mataas na hukay na tila ginawa upang maging patibong. Bumagsak ako sa lupa at agad na nakaramdam ng sakit ng katawan. Pero mabuti na lang, hindi nauna ang ulo ko.
Sobrang lalim nun at nang tumingala ako, imposibleng makaakyat ako sa taas dahil wala akong ibang pwedeng hawakan o tungtungan. Habol ko ang sariling hininga, dumadaing sa sakit na tinamo sa pagkabagsak at tila nabalian yata ako ng paa. Napatingin ako sa paligid ng pinagbagsakan ko. May mga nagkalat na buto ng tao. Wala na akong ibang nagawa kundi manginig sa takot at mapaiyak na lang. Sumigaw ako ng sumigaw sa pag-asang may makakarinig sa akin. Lumipas ang ilang oras, nawala na ako ng pag-asa at napasalampak na lang sa lupa. Napatulala na lamang ako hanggang sa nakarinig ako ng papalapit na yabag. Kumusta ka dyan sa ilalim, magiting na manunugis? Ikaw ang gumawa nito. Para saan to? Sa tingin mo, para saan? Sabi mo hindi ka pumapatay. Hindi sumagot si Benjamin na tinitingnan ako mula sa itaas ng hukay. Ngumisi siya sa akin na nagdulot ng kakaibang kilabot sa buo kong katawan. Hindi ko mabasa kung anong naglalaro sa isip niya. Pero sinubukan ko nang umatras nang tumalon siya bigla at lumanding sa harapan ko. Ngumisi siya sa akin. Yung nakakaloko. Pakiramdam ko noon, yun na ang katapusan ko dahil wala na akong takas. Papatayin mo na ba ako? Hindi para sa mga tulad mo ang patibong na to. Anong hindi para sa mga tulad ko? Huwag ka na nga makipaglaro sa akin. Baka maunahan pa kitang patayin. Ano ha? Ginawa mo ba to para makapambiktima ka ng mga tao? Hindi ng mga tao, kundi ng mga aswang. Ha? Katulad ko. Anong ibig mong sabihin? Ginawa ko patibong na to para sa mga aswang. Para patayin din sila. Para hindi na sila makapanggulo rito sa baryo. O kahit sa ibang lugar. Huwag mo na nga akong paikutin sa mga salita mo. Alam kong gusto mo akong patayin. Kung gusto kitang patayin, kanina ko pa sana ginawa. Paano mo maipapaliwanag ang buto ng mga tao na to kung ganun? Sinungaling ka. Sino ba kasing nagsabi na buto ng tao ang mga yan? Aswang ang mga yan na pinatay ko. Bakit mo pinapatay ang mga kalahi mo? Para makuha rin ang kapayapaang gusto mo. Pero ang pinagkaiba lang natin, ang inuubos ko ay ang masasama. Hindi ang mga tulad kong mabuti at gustong mamuhay ng normal. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayaw mo bang tulungan kitang makaalis dito? Gusto! Kung ganon, kailangan mong maniwala sa akin na hindi mo ako kalaban at parehas lang tayo ng gustong mangyari. Ano ba? Bitawan mo ako! Ganun na lamang ang gulat ko nang bigla niya akong buhatin. Tumitig lang siya sa akin nang sumigaw ako at hinampas ko siya. Saka siya lumundag ng malakas sa isang sipa niya sa gilid ng lupa para makakuha ng buwelo. Nakaakyat na agad kami. Ibinaba niya ako sa lupa pero nawalan din ako ng balanse dahil sa bali sa paa. Nabalian ka. Sa taas ba naman ang patibong na ginawa mo? Parang hindi ako mababalian. Halika, gagamutin ko yan. Sumampa ka sa likod ko. Teka, saan tayo pupunta? Kung saan ako nagtatago. Mahirap na kung dito kita gagamutin. Maaaring may aswang na makakita sa atin. Yung hinahabol kong aswang, yung buntis, hindi ko siya nailigtas. Shh, huwag kang mag-alala. Nailigtas ko siya. Narito ako kanina. Ha? Pinanunood ko kayo kanina mula sa itaas ng puno habang sinusubukan mong habulin ang aswang bago ka nahulog sa patibong. Kung ganon, bakit ngayon mo lang ako tinulungan? Kanina mo pa pala ako nakita. Inuna ko muna ang kapakanan ng buntis. Hindi ka naman buntis eh. Wala rin sa alanganin ng buhay mo sa kamay ng aswang. Napatay mo ba yung aswang? Hindi. Pero napuruhan ko. Masyado siyang malakas. At hindi biro. Yun ang resulta kapag laman ng tao ang kinakain. Kakaibang lakas ang naidudulot sa katawan nila. Nakuha ko naman mula sa kanyang babae. Pero agad din akong nagtago nang makarating sa mga tao.
Baka ako naman kasi ang pagbintangang ng bibiktima. Ibig sabihin, yung mga batang nakikita nilang kasama mo, iniligtas mo ni ng mga yun? Oo. Pero hindi naman yun paniniwalaan ng mga tao sa baryo dahil sa paniniwala nilang masama ako. Kaya ang akala nila, bibiktimahin ko ang mga bata. Pasensya ka na. Isa ako sa mga naniwala na masama ka. Ayos lang. Hindi rin naman kita masisisi. Ito ang kinalabasan ng ginawa ng mga ninuno ko noon sa mga tao. Narito na tayo. Ibababa na muna kita saglit. Kang aalis dito, kukuha lang ako ng dahon na ilalapat dyan sa namamagamong paa. Iniwan niya ako sa isang tagong kuweba. Hiyang-hiya ako sa sarili ko kasi alam kong isa ako sa mga nanghusga kay Benjamin. Yun pala, tulad ko lang din siya na gustong ubusin ang mga aswang na pumapatay sa lugar namin. Saglit lang siyang nawala, tapos bumalik siya bitbit ang pamilyar na mga dahon na ginagamit din ni Lolo Pabling noon. Hinayaan ko siyang gamutin ako habang nakaupo ako at pinanunood lamang siya. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kabihasang gumawa ng apoy gamit lamang ang kawayan. Nang magkaroon ng baga, ipinatong niya roon ang dahon at nang mainit niya, inilapat niya yon sa paa ko. Sabihin mo lang sa akin kung masakit para gagaanan ko ang kamay ko. May tanong ako. Ano yun? Bakit hinayaan mo na lang ang ibang tao na isiping masama ka talaga? Bakit hindi mo sinubukang ipagtanggol ang sarili mo? Sa tingin mo, kung ginawa ko yon, may maniniwala ba? Wala. Dahil lahat sila takot sa akin. Kahit naman ako, iisipin kong masama ka. Pinatay ang mga magulang at kamag-anak ko sa mismong harap mo. Ang unang papasok sa utak naming lahat, gaganti ka. Masakit ang ginawa ng mga magulang mo. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Hindi ko kailangang lumaki ng may maling sinusunod. Hindi ako galit sa mga magulang mo. Binuhay nila ako. At ipinamulat nila sa akin na ang pagpatay sa mga inosenteng tao ay hindi tama. Taliwas sa pinaniniwalaan ng lahi ko na ang mga tao ay pagkain lamang namin. Hindi ba pumasok sa isip mong gumanti? Hindi, Lori. Hindi kailanman sumagi sa utak ko yan. Habang lumalaki ako, nang mamatay ang mga magulang ko, napilitan akong sumama sa iba na nakaligtas at nakatakas. Pero habang kasama ko sila, nandidiri ako. Nagagalit ako. Sa murang edad, sinubukan nilang imulat sa akin na naturalesa namin ang pagkain ng mga tao. Pero hindi ko kaya. Napapaiyak ako sa tuwing babalik sa lungga namin ng may bitbit na tao. Nagmamakaawa para sa buhay niya. Pero hindi sila nakikinig. Ang sakit sa tenga makarinig ng malakas na palahaw ng iyak habang kinakagat sila ng buhay. At kahit ang subukang kumain ng laman, hindi ko kaya, Lori. Iniisip ko ang buhay ng taong yun na marami pa sanang magagawa kung hindi namin kinuha. Anong ginawa mo? Paano ka nakaalis sa kanila? Nagpanggap akong kakampi. Pero unti-unti ko silang inubos nang walang nakakahalata sa kanila. Pinatay ko silang lahat. Dahil ayoko ng hindi patas na sistema. Para sa hustisya ng mga taong pinatay nila, lumaban ako para sa alam kong tama. Bilib ako sa iyo. Tama ka sa sinabi mo nung una tayong nagharap. Mas may puso ka pa nga kaysa sa iba. Kung parehas pala tayong pinaglalaban, bakit hindi na lang tayo magtulungan? Handa kang makipagtulungan sa akin? Oo naman. Bakit? Para sa kapayapaan. Hindi ka ba natatakot na mahusgahan ng iba kapag nakita nilang kasama mo ko? Ipaglalaban kita sa kanila, Benjamin. Sapat na siguro ang mga taon na nagtago ka sa takot dahil sa kanila. Pero ang totoo, tinutulungan mo pala kami. Tinulungan mo ako ngayon, kaya hayaan mo rin akong tulungan kita.
At saka isa pa, yung buntis na tinulungan mo, isa rin siya sa magiging patunay na mabuti ka. Wala siyang malay ng mga oras na yon. Basta, akong bahala sa'yo. Magtulungan tayong puksain ng mga aswang. Ang masasamang aswang, Lori, may mga katulad ko ring mabuti, nagtatago lamang sa malayong bundok at hindi na nanggugulo. Kaya linawin mo. Oo na, ang masasama lamang. Mag-uumaga na. Ang mabuti pa siguro, umuwi ka na. At baka nag-aalala na rin ang pamilya mo sa'yo. Bakit nga pala hindi na nanunugis ang mga magulang mo? At ikaw na lang? Dahil matatanda na rin sila. At hindi na kaya ng mga buto nilang makipaglaban. Basta sabihin mo sa kanila salamat. Salamat dahil hinayaan nila akong mabuhay. Oo, makakarating. Kaya mo na bang lumakad? Kaya ko na. Pipilitin ko. Baka labis-labis ng pag-aalala ng lolo Pabling ko sa akin. Sige, mag-iingat ka. Magkita na lang ulit tayo sa susunod. Mula noon, nagkasundo kami ni Benjamin. Nang makauwi ako sa amin, pasikat na ang araw. Pero ang pamilya ko ay tila kakauwi lang din sa paghahanap sa akin. Bakas na bakas ang pagod sa kanilang muka. Pero napalitan niyo ng tuwa nang may halong pag-aalala nang makita na nila ako. Sinalubong ako ni Lolo Pabling. Apo, sa wakas naman ay nakauwi ka na. Magdamag ka naming hinanaap. Akala namin ginawa ka na ng aswang na yon. Hindi po, Lo. O anong nangyari? Bakit bigla kang nawala? Nailigtas mo na ba yung babae pero hindi ka pa rin umuwi? Hindi po ako nagligtas sa kanya. Ha? At may dapat din po kayong malaman. Ano yun, Apo? Na si Benjamin ay hindi masamang aswang. Ano? Anong ibig mong sabihin, Apo? Bakas ang gulat sa kanilang mga mukha nang marinig ang sinabi ko. Ikunento ko sa kanila ang lahat-lahat ng nalaman ko mula kay Benjamin. Hindi makapaniwala ang mga magulang ko. Pero sa huli, natuwa rin sila. Lalo na ang ginawa nila noon ay magdudulot pala ng maganda sa hinaharap. Naging bukas sila at naniniwala na tunay na kakampi ang lalaki at hindi kalaban. Kaya naman suportado nila ako sa pakikipagsanib puwersa kay Benjamin sa pagpuksa sa mga aswang. Simula noon, naging madalas ang pagkikita namin ni Benjamin para sa pagpaplano at pagtugis. Ang iba'y nagawa na naming patayin. Dahil aswang siya, madali para sa kanyang matukoy kung sino nga ba ang mga nagtatago at masasamang aswang sa aming lugar. Ating gabi noon at tahimik kaming naglalakad sa daan. Ang tanging oras na walang masyadong nakakakita sa aming dalawa. Ang hirap tukuyin ng ibang mga aswang na sobrang galing sa pagbabalat kayo. Ako mismo, hirap silang amuyin. Anong ibig mong sabihin? Na may nagtatago pa rito pero mahirap hanapin? Oo. At silang kailangang mapuksa at maubos. Sila yung bumibiktima ng mga bata, Lori. Hindi ko lang sila maaktuhan sa bilis at galing nilang gumalaw sa dilim. Aminado akong mahina ako para sa isang aswang. Dahil hindi ko naman nakagisnan ng pagkain ng laman ng tao. Mahanap din natin sila. Sana nga. Sa tingin ko, sila'y mga grupo. Kapag nalaman natin kung sino ang pinakapinuno, mapapatay na rin natin ang kanyang mga alagad. Kailangan nating mas pag-igtingin ng pagbabantay kung ganun. Utya! Tago, Lori! May tao! Agad kaming napatago ni Benjamin nang mamataan naming may babaeng lumabas sa isang bahay. Malapit lamang yun sa church nila Madeline. Sa hubog ng likuran ng babae, nagawa ko itong makilala. Si Pastora Iluminada na katakatakang may dalang sako sa gitna ng gabi. Mabagal siyang naglalakad pero hindi pa rin kami lumalabas sa pinagtataguan namin ni Benjamin hanggang sa huminto siya. Kita ko ang nakapagtatakang pagsinghot niya sa hangin na para bang meron siyang inaamoy. Nagkatinginan kami ni Benjamin. May tao ba dyan? Kung meron, lumabas na kayo. Hindi ako komportabling may nanunood sa akin mula sa likuran ko.
Anong gagawin natin, Benj? Lumabas ka na. Hindi ako pwedeng makita niyan dahil kasama kita. Pastora, Lori, ikaw lang pala. Hating gabi na. Bakit nasa labas ka pa ng ganitong oras? iyan din po ang tanong ko sa inyo. Anong ginagawa niyo? Ako po kasi nagbabantay sa baryo. Kayo po, para saan pong dala ninyong sako? Iha, patungo ako sa church. Meron kaming prayer meeting. Nang 10 oras ng gabi? Wala namang pinipiling oras ang pagdarasal. Para saan nga po yung sakong dala niyo? Para sa paglilinis namin mamayang umaga. At tila kino-question mo yata ako, Iha. Ako nga ang may dapat na itanong sa iyo. Ano naman po yun? Hindi ba't manunugis ka? Oo. Pangangaralan mo ba ako kung gaano kasama ang pagpatay? Hindi. Itatanong ko lang sana kung manunugis ka. Bakit may kasama kang aswang? Ang kinatatakutang aswang. Agad akong natigilan. Sumibol ang matinding kaba sa dibdib ko. Lalo pa nang tumago sa akin ang tingin niya at napunta sa banda kung saan nagtatago si Benjamin. Sumulyap lang siya bago niya ibinalik sa akin ang mga mata niya na tila may panghuhusga. Tila masyadong magaling ang tingin sa'yo ng mga tao. Pero ang totoo, may tinatago ka ring baho. Hindi ko po akalain na ang kagaya niyong pastora na anak ng Diyos ay mapanghusga pala. Hindi ba totoo naman ang sinasabi ko? Hindi ako nang husga. Kailanman, hindi naging masama ang maging totoo sa sarili. Totoo ka nga ba talagang pastora? Hindi magtatagal. Kahit pa magtago kayong dalawa, malalaman din ang lahat na nakikipagkampihan ka sa kampo ng kasamaan. Marumi ka! Hindi ka anak ng Diyos! Hindi kayo ang makapagsasabi niyan kundi ang Diyos lamang. Ano man ang nakita niyo ngayon? Walang masama sa ginagawa namin. Husgahan man kami ng lahat. Alam namin sa kaibuturan ng aming puso kung ano ang tama at yun ang patuloy namin gagawin. Kahit mabatuhin ninyo kaming lahat. Sana hindi ka magsisi sa sinabi mo. Hindi ako mag-iingay. Sa gayon, alis na ako. Tinatawag na ako ng Panginoon. Masyadong peke. Yun ang tingin ko sa pastora. Naglakad ako pabalik kay Benjamin na naghihintay lamang sa kung anong sasabihin ko. Ngumiti ako ng tipid sa kanya dahil sa kabila ng sinabi ng ginang, mas naniniwala ako sa katotohanang hindi masama ang tao o aswang na nasa harap ko. Pero bumalik din agad ang tingin ko sa pastorang naglalakad na palayo. Hindi ko alam kung bakit masyadong mabigat ang pakiramdam ko sa kanya na para bang meron siyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging Kristiyano. Hindi magandang pakiramdam ko sa pastorang yun. Parehas tayo. Ngayon lang ako nakakita ng pastorang naglalakad ng hating gabi ng may bitbit na sako. Madalas ko na siyang makita tuwing gabi noon pa man. Pero lagi ang tungo niya ay sa simbahan. Iniisip ko na lang na ganun siya kadedikado sa Diyos. O baka naman, ibang Diyos talagang sinasamba niya. Anong naiisip mo? Sundan natin siya. Tingnan natin kung ano ba talagang ginagawa niya sa sinasabi nilang tahanan daw ng Diyos. Hindi ka ba naniniwala sa itaas? Naniniwala ako. Hindi lang ako naniniwala sa mga relihiyon. Paunahin muna natin siya nang hindi niya tayo mapansin. Maghintay lang tayo ng tamang tiyempo. Saka tayo sumunod. Nakinig ako sa sinabi ni Benjamin. Makalipas ang 10 minuto at nasiguro naming maaaring naroon na sa church ang pastora. Saka naman kami naglakad ni Benjamin. Ilang di pa na lamang ang layo namin nang marinig naming tila may nagdadasal sa ibang wika na hindi namin maintindihan. Nasiguro namin galing yon sa sambahan nila. Nang makarating sa tapat, walang bukas na ilaw. Pero may mumunting liwanag na tila nanggagaling sa apoy mula sa likuran.
Dahan-dahan kaming naglakad ni Benjamin. Sinikap na wag makagawa ng kahit na anong ingay. Sangwes, huyos, infantes, nubes, omnibus, subursi. Hoc est ad potentiam nostram confirmandam. Anong sinasabi nila? Hindi ko rin alam. Pero parang hindi maganda. Nakikita mo bang ginagawa nila? Sandali. Lalapit pa ako ng konti para mas makita ko. Dahan-dahan lang. Baka malaman nilang nandito tayo. Ating pagsalu-saluhan ang sanggol na ito upang tayo'y mas lumakas at hindi na magabi pa ng kahit sino. Nagkaroon ako ng pagkakataong mas makalapit ng kaunti sa likod ng pader. Doon nakita kong itinaas ni Pastora Iluminada ang sanggol na wala ng buhay. May hiwa ito sa leeg, may planggana sa ibaba kung nasaan ang dugo nito. Natakpan ko na lang ang bibig ko upang hindi ako makapag-ingay. Gusto kong maiyak sa sobrang awa at magalit sa kanila. Sumisidhi ang pakiramdam ko na patayin sila dahil napatunayan kong masasama sila. Nagpapanggap silang mabuti sa pagiging Kristiyano pero ang totoo'y kampun sila ng mga demonyo. Nagtaasan ang mga balahibo ko nang makitang isa-isa silang humigop ng dugo mula sa planggana. Tsaka nila kinain ang sanggol na parang laman lamang ng baboy. Mga walang hiya sila, Benjamin. Anong gagawin natin? Susugod ba tayo? Hindi. Hindi tayo handa. Kailangan mapaghandaan natin ang pagpuksa sa kanila. Tsaka hindi pa pwede. Maraming taong magagalit. Dahil ang reputasyon ng simbahan ito ay perpekto para sa ibang mga tao. Tama ka. Kailangan, kung uubusin man natin sila, makita ng lahat kung ano bang tunay nilang katauhan. At sa ganung paraan na rin, malilinis natin ang katauhan mo sa kanila. Tara na. Hanggat abala pa sila sa ginagawa nila. Bago pa nila malaman na may nanunood sa kanila. Shit! Nakaapak ako ng kahoy. May tao! Hanapin niyo! Bilis, Lori. Sumakay ka sa likod ko. Hindi na ako nagtanong pa at sumampa na sa likod ni Benjamin. Mabilis siyang tumakbo palayo at walang kahirap-hirap kaming nakatakas mula sa mga aswang na naghahanap sa amin. Hindi ako makapaniwala sa mga bagay na nasaksihan ko. Biglang sumagi sa isip ko si Madeline. Wala siyang kaalam-alam na ang mga taong hinahangaan niya ay may itinatagong malagim na sikreto. Nasa likod ng kanilang pagiging banal, sila pala'y mga demonyo. Nang makauwi ako, agad kong sinabi sa pamilya ko ang mga bagay na nalalaman ko. Maski sila nagulat at hindi makapaniwala, pero handa rin silang ubusin ang mga nagbabanal-banalan. Hindi ako nakatulog ng maayos. Mag-uumaga na nang dalawin ako ng antok at mabuti na lang wala akong pasok noon sa bakery. Sa gitna ng aking pagtulog, bandang mag-aalauna na yon ng hapon dahil sa puyat, kinatok ako ni Lolo Pabling. Lore, apo. Nasa labas si Madeline. Bakit, Lo? Inaantok pa ako eh. Ay, gusto ka raw niyang makausap eh. May mahalaga raw kayong pag-uusapan. Baka sabi po sa kanya sandali lang. Bumangon ako mula sa kama. Nahihinuha na kung anong maaaring dahilan ng pagpunta ni Madeline sa amin. Linggo pa naman nung araw na yon, kaya marahil nakausap niya na ang kanyang minamahal na pastora. Bumuntong hininga ako nang makita ko siya sa bakuran. Tumangging pumasok sa loob ng aming bahay. Tila takot ding may makarinig sa pag-uusapan naming dalawa, lalo pat mukha siyang naiinis. Tanghaling tapat, Mads. Ano sadya mo rito? Ano yung narinig kong balita na madalas mo raw kasama si Benjamin itong mga nakaraan? Yung aswang Lori? Bakit ka sumasama dun? Kanino mo naman narinig yan? Hindi na mahalaga kung kanino. Ang importante, sagutin mong tanong ko. Kay Pastora Iluminada ba? Matanong nga kita, Mads. Bilang palasimba ka naman
tama bang pag-usapan ang buhay ng ibang tao at magpakalat ng kung ano-ano? Ano bang sinasabi mo dyan? Oo o hindi lang naman ang sagot sa tanong ko. Oo. Lagi ko siyang kasama. Si Lori ka ba talaga? Bakit ka sumasama sa sangyon? Masama siya, Lori. Masama sa kwento. Sa mga pinapakalat na kwento. Pero hindi, Madeline. Nakilala ko siya at hindi hamak na mas mabuti pa siya kaysa sa mga taong nagpapanggap na banal. Saan mo ba nakukuha yung mga sinasabi mo? Kilala mo ba talaga ang mga taong linggo-linggo mong sinasamahan, Mads? Tungkol ba kina Pastora at si Sir Lydia to? Ang iniisip ko ikaw. Bakit ka sumasama sa aswang? Nasagot ko na yan. Ako naman ang sagutin mo. Gaano mo sila kakilala? Kilalang kilala ko at mabuti silang mga tao. Sila ang nagpakilala sa akin sa Diyos. Diyos? Diyos nga bang sinasamba nila? Baka wala kang kaalam-alam. Ibinibenta na rin nila ang kaluluwa mo sa impyerno. Ano? Nababaliw ka na ba, Lori? Anong sinasabi mo? Naaswang sila. Sila Pastora Aswang? Hibang ka na nga. Nagsasabi ako ng totoo. Nahuli namin sila sa akto. May pinatay silang sanggol. Kinakain nila. Iniinom ang dugo. Huwag ka na nga gumawa ng kwento. Yan ang nangyayari sa'yo sa kasasama mo sa aswang na yon. Nilalason niya ang utak mo. Lori, siya ang tunay na aswang. Siya ang masama. Hindi, Mads. Hindi siya masama. Hinusgan niyo lang siya. Ang pastoran yon, si Sister Lydia, at iba pang tao sa simbahan. Sila ang tunay na masasama. Grabe ka, Lori. Sinusubukan nga kitang dalhin sa simbahan na ilapit sa mga tulad nila para makilala mo ang Diyos. Pero ang tigas mo. Talagang nakukuha mo pang magsabi ng kung ano-ano para lang makaiwas at maging tama ka. Sino ba kasing nagsabi na kailangan mo akong ilapit sa kanila para makilala ang Diyos? Madeline, kilala ko siya. Buhay siya sa puso't isip ko. Sapat na yun. Naniniwala akong tunay siya. Hindi ko kailangan maging sunod-sunuran sa simbahan. At kahit na sino para lang kilalanin ng Diyos ko. Hindi ganun yun, Lori. Nag-iiba na katakbo ng utak mo eh. Alam mo kung sinong nalalaso ng utak sa ating dalawa? Ikaw! Masyado ka nang naniniwala sa kanila. Mga demonyong mga yun. Sumasama ka sa mga demonyo! Tumigil ka na, Lori! Hindi na kita kilala! Hindi na ako nakapagsalita pa nang sampalin ako ng malakas ni Madeline. Galit na galit siyang umalis at hindi ako pinaniwalaan sa mga sinabi ko. Akala ko maiintindihan niya ako. Pero mukhang nagkamali ako ng pagkakilala sa sarili kong kaibigan. Tila masyado na siyang kinain ng sistema ng kanyang sinasambahan. Lumipas ang mga araw. Hindi ako makapag-isip ng maayos sa kung ano bang gagawin ko laban sa mga tunay na masama. Nag-iiba na rin ang tingin sa akin ng mga tao at alam kong si Madeline ang may kagagawa nun. Maaaring ipinakalat niya sa mga tao ang tungkol sa pagsama ko sa kinatatakutang aswang sa aming baryo. Pasensya na, Lori. Mukhang kasalanan kong nangyayari sa'yo ngayon. Ano ka ba, Benj? Hindi mo kasalanan yun. Hindi mo kasalanan kung may mga taong makikitid ang utak at sarado sa katotohanan ng iba. Pero nawalan ka ng kaibigan dahil sa akin. Nawalan? Paano naman ako nawalan sa lagay na yun? Yun ang paraan ng Diyos para makilala mo kung sinong totoo sa'yo at handang manatili na samahan ka hanggang dulo. Pero hindi ka ba nanghihinayang sa pagkakaibigan ninyo? Nangihinayang din. Dahil kasabay ko na yung lumaki. Alam namin ang sikreto ng isa't isa. Pero hindi ko akalaing aswang at paniniwala lang din pala ang sisira sa aming dalawa. Siguro kapag napatunayan na natin ang lahat, magiging maayos din kayo. Basta sa ngayon, sapat na sa akin nandito ka. Ano namang ibig mong sabihin? Nanariyan ka para maging kasangga at kaibigan ko. Kaibigan? Oo, Benj. Magkaibigan tayo. Salamat, Lori. Ang sarap pakinggan.
Ang sarap marinig mula sa tao. Ang turing sa akin noon ay kalaban. Simula nang makilala kita, ang kalaban niya lamang para sa akin ay ang masasama. Tao man o aswang. Binago mo rin ang pananaw ko para sa mga tulad ninyo. Naging bukas ang isip ko sa katotohanang hindi naman lahat ng aswang kailangang patayin. Natutuwa akong malaman yan. Gumaan ang loob ko kay Benjamin mula nang makilala ko siya ng lubusan. Sa panahon natin ngayon, madali na lang para sa mga tao ang manghusga ng kapwa nang hindi man lang ito lubusang kinikilala. Na sa isang tingin pa lang natin, meron na agad tayong masasabing iba. Pero mali yun, hindi tama at hindi dapat isinasabuhay. Hindi na kami nag-usap pagkatapos nun. Tahimik na ulit kaming naglakad, pero bigla na lang kaming napatigil nang makita namin ang mga tao. Bumundol ang kaba sa dibdib ko nang makitang may mga hawak silang sulo at nangunguna sa kanila. Walang iba kundi sina Madeline, Pastora Iluminada at Sister Lydia. Ayan na siya. Ang manunugis na naging traidor. Kasamang halimaw na kinatatakutan nating lahat. Teka sandali, hindi niyo naiintindihan ang nangyayari. Ano pa bang hindi namin naiintindihan? Nakita ka na ng lahat kasama si Benjamin. Kalaban ka na rin namin. Lori, bakit? Bakit mo ginagawa to? Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit ka kumakampi sa aswang na yan? Mads, makinig ka sa akin. Niloloko lang kayo ng mapagkunwaring pastore na yan. Sila ang tunay na kumukuha sa mga bata. Sila ang mga aswang. Naririnig niyo ba siya? Sinisiraan niya ang mga lingkod ng Diyos para lang pagtakpan ang pakikipag-ugnayan niya sa kampo ng kadiliman. Wala siyang kasalanan. Iniligtas niya lang ako. At iniligtas ko rin siya mula sa inyo. Kilala ko kayo. Kayo ang aswang na muntikan ang kumuha sa buntis noong nakaraan. Tumahimik ka, demonyo! Nakita yun na? Ipinagtatanggol nila ang isa't isa. Nilamon na ng dilim ang isip ni Lori. Akala nila maniniwala tayo. Hindi totoo yan. Nakita ko sa sarili kong mga mata kung paano kayo kumain ng sanggol na pinatay ninyo. Madeline, maniwala ka sa akin. Tama na, Lori! Traitor ka! Niloko mo kaming lahat! Akala ko pa naman bayani ka para iligtas kami mula sa mga halimaw. Pero ngayon nakikipagkampihan ka na sa isang yan? Ramdam ko ang sakit sa bawat salitang binitawan ni Madeline. Ang kaibigang itinuring kong kapatid, tila punong-puno ng puot sa akin noong mga oras na yon. Sinubukan kong lumapit, pero hinarangan kami ng mga galit na tao. Sa likuran, lumitaw si Lolo Pabling. Hinihingal at pilit na nakikipagsiksikan sa dami ng tao na gusto kaming sugurin. Makinig kayo. Hindi nagsisinungaling ang apo ko. Alam ko ang katotohanan. Maging ikaw, matanda ka, ay nahumaling na rin sa kasinungalingan? O baka naman, nakikipagkampihan ka na rin sa aswang? Huwag ninyong pairalin ang galit ninyo. Si Lori ay isang tapat na manunugis. Sila pastora ang dapat ninyong bantayan. Sila dapat ang patayin dahil sila ang mga huwad. Hindi sila totoong tao. Walang makikinig sa'yo, matandang ulyanin. Mga kasama, huwag nating hayaang makatakas ang dalawang yan. Tugisin sila! Lo, umalis na kayo dyan. Delikado. Sugurin sila! Ipakita natin sa traidor na ito kung ano ang ginagawa sa mga kumakampi sa aswang. Walang nakikinig kay Lolo Pabling. Ang mga tao na tila ba na brainwash na ng mga matatamis na salita ni Pastora ay nagsimulang sumugod. Hawak ni Benjamin ang kamay ko, handang tumakbo, habang ako naman ay naiwan sa gitna ng sakit at pagkalito. Lori, kailangan na nating umalis. Hindi natin sila mapapaliwanagan ngayon. Pero si Lolo, si Madeline, Hindi kayo makakatakas sa amin.
Dakpin ang traidor at patayin ang aswang! Tumakbo kami ni Benjamin patungo sa kakahuyan habang ang mga sigaw ng "Traidor!" ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang baryong pinagtanggol ko ng buong buhay ko ngayon ay ang mismong nagugutom sa aking kamatayan. Habang papalapit ang mga sulo at ang galit na hiyawan ng mga taga-baryo, nararamdaman ko ang biglang pag-angat ng aking katawan. Mabilis akong binuhat ni Benjamin at bago pa man may makalapit sa amin, tumalon siya ng napakataas. Ang hanging humahampas sa aking muka ay tila humihiwa sa balat sa bilis ng kanyang pagtakbo. Sa isang kurap lang, ang mga ilaw ng sulo ay naging maliliit na tuldok na lamang sa malayo hanggang sa lamunin na kami ng dilim sa kagubatan. Ibinaba ako ni Benjamin sa loob ng isang madilim at malamig na kuweba kung saan niya ako dinala noon nang iligtas niya ako. Hinihingal ako, hindi dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Ang kaibigan ko at ang buong baryong pinaglingkuran ko, lahat sila ay itinuturing na akong kaaway. Napasandal ako sa pader ng kuweba habang si Benjamin naman ay balisang naglalakad pabalik-balik. Hindi ko akalain na aabot sa ganito, Benjamin. Paano nila pinaniwalaan si Pastora ng ganun kadali? Halos patayin nila tayo kanina. Dahil takot sila, Lori. At ang takot ang pinakamabisang sandata nila, Pastora. Kapag ang tao ay takot, mas pipiliin nilang maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang nakakatakot na katotohanan. Pero hindi tayo pwedeng magtago rito habang buhay. Kapag tumakas tayo, lalo nilang iisipin na tama ang mga hinala nila. Iisipin nilang masama ka talaga at kumampi ako sa iyo. Alam ko. At hindi rin tayo pwedeng manatili rito. Dahil siguradong lilibutin nila ang buong bundok para hanapin tayo. Kailangan nating baliktarin ang sitwasyon. Paano? Wala tayong laban sa dami nila. Kahit anong paliwanag ko, sarado ng isip ni Madeline at ng iba pa. Hindi natin sila kailangang paliwanagan sa salita. Kailangan nating ipakita sa kanila ang katotohanang pilit itinatago nila Pastora Iluminada. Ibig mong sabihin, kailangan nating palabasin ang tunay nilang anyo sa harap ng lahat? Yun lang ang tanging paraan. Hanggat nakasuot sila ng maskara ng kabanalan, sila ang papanigan. Pero kapag nakita ng mga tao ang pangil at kuko nila, doon lang matatapos ang sumpa sa baryong ito. Pero delikado yun. Sinasabi mo bang kailangan nating lumaban sa kanila ng harapan? Oo. Pipilitin natin silang lumaban hanggang sa hindi na nila kayang pigilan ng gutom at galit nila. Kapag nanganib ang buhay nila, lalabas at lalabas ang halimaw sa loob nila para protektahan ang sarili nila. Tiningnan ko si Benjamin. Baka sa kanyang mukha ang determinasyon, pero naroon din ang pangamba para sa akin. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang binuksan ang aking bag. Doon, nakasalansan ang aking mga kagamitan bilang manunugis. Ang mga botelya ng banal na langis, ang mga pilak na bala at ang aking matalim na balisong na may ukit ng krus. Handa ako. Kung kailangang dumanak ang dugo para mamulat sila, gagawin ko. Pagbabayarin natin sila sa lahat ng batang nawala at sa panlulokong ginawa nila. Sigurado ka ba rito, Lori? Kapag bumalik tayo roon, hindi na tayo pwedeng umatras. Maaaring ituring ka nilang kalaban hanggang sa huli kung mabigo tayo. Mas mabuti nang mamatay na lumalaban para sa katotohanan kaysa mabuhay sa ilalim ng pamumuno ng mga aswang. Benjamin, tulungan mo ko. Gamitin natin ang bilis mo at ang talas ng mga armas ko. Hindi ako lalayo sa tabi mo. Sabay nating tatapusin ang gabing ito. Para kay Lolo Pabling at sa pamilya ko. Para kay Madeline. Para sa mga inosenteng namatay. Tatapusin natin ang kasamaan. Halika na. Bago pa sumikat ang araw, malalaman ng buong baryo kung sino ang tunay na dapat katakutan. Sinimulan kong ikabit ang aking holster at ihanda ang iba pang gamit.
Bawat gamit na hinahawakan ko ay nagpapaalala sa akin ng tungkulin ko. Hindi lang pumatay ng aswang, kundi protektahan ang mga inosente. Kahit pa ang mga inosenteng yon ang kasalukuyang gustong pumatay sa akin. Lumabas kami muli ng kuweba na may iisang layunin. Alam kong mahirap ang kakaharapin namin. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot. Dahil alam kong nasa panig ako ng katotohanan. At kasama ko ang nilalang na noon ay tinutugis ko. Pero ngayon ay siyang magsisilbi kong katuwang sa pagliligtas sa aming bayan. Habang pabalik kami sa sentro ng baryo, damang-dama ko ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi ito dahil sa takot sa aswang, kundi dahil sa takot na baka ang mga taong nais kong iligtas ang siyang pumatay sa amin bago pa man namin maipakita ang katotohanan. Bitbit ko ang aking bag. Mahigpit ang hawak sa bote ng binditadong tubig, habang si Benjamin ay nananatiling kalmado sa aking tabi, tila isang aninong handang manibasib. Tumigil kami sa gitna nang makita namin silang lahat na sasalubungin na kami. Agad kaming napalibutan ng mga tao. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot sa ilalim ng liwanag ng mga sulo. Abat, bumalik ang nawawalang tupa at ang kanyang alagang halimaw. Ano, Lori? Napagod na ba kayo sa pagtatago? Susuko na ba kayo para pagbayaran ng iyong katraidoran? Hindi kami narito para sumuko, Pastora. Narito kami para tapusin ang palabas nyo. Kay lakas ng loob. Sa harap ng mga taong niloko mo, nagagawa mo pang magmatigas. Tingnan niyo siya! Talaga nakikipagkampihan ka na sa halimaw! Nakahanap ako ng kakampi na may totoong kaluluwa. Hindi tulad ninyo na bulok na ang loob sa ilalim ng banal na kasuotan. Bakit, sister? Hindi ba kayo mga halimaw na mas masaol pa sa akin? Lapastangan! Ang dila ng aswang ay puno ng lason. Mga kasama! Huwag kayong makikinig sa kanila! Bakit, Pastora? Natatakot ba kayong malaman nila ang pinagkakatiwalaan nilang tagapagligtas ay ang siya rin kumakain sa kanilang mga anak? Kasinungalingan! Kami ay mga lingkod ng langit! Ikaw ang lumalayo sa liwanag, Lori! Liwanag? Sige nga. Tingnan natin kung gaano kayo kaliwanag at kabanal. Kung hindi kayo masama, ililigtas kayo ng Diyos sa gagawin ko. Sa isang mabilis na galaw na hindi nila inaasahan, binuksan ko ang bote at buong lakas na isinaboy ang binditadong tubig sa mukha ni Pastora at Sister Lydia. Ang tubig na dapat ay nagbibigay ng pagpapala sa tao ay naging parang asido nang tumama sa kanilang balat. Ano itong ginawa mo? Ang dumi ng iyong kamay! Mainit! Bakit ganito? Tingnan niyo sila. Kung tunay silang lingkod ng Diyos, bakit nasusunog ang balat nila sa binditadong tubig? Bakit naaagnas ang mukha niyo, Pastora? Lori, anong nangyayari? Pastora, bakit po ganyan ang mukha niyo? Wala ito. Isang uri ito ng laso na nilagay ng traidor na ito sa tubig. Baka asido. Huwag kayong maniniwala. Isang pandilinlang lang ito ng manunugis at ng aswang. Lason, ang binditadong tubig na galing mismo sa simbahan ay lason para sa inyo. Napakababaw na dahilan, Pastora. Aminin nyo na. Nararamdaman nyo na ang hapdi sa tunay ninyong anyo. Madeline, tingnan mo ang mga mata nila. Hindi yan mata ng tao. Ang banal na tubig ay hindi nagsisinungaling. Sila ang mga halimaw na hinahanap natin. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ng mga taga-baryo. Ang puot nila ay napalitan ng pagtataka habang pinapanood nila ang umuusok at unti-unting nangingitim na balat ni Pastora. Alam kong konting-konti na lang, lalabas na ang mga pangil nila. Hindi ko na hinintay na makabawi si Pastora mula sa hapdi ng binditadong tubig. Dinukot ko mula sa aking bag ang buntot pagi.
Isang sandatang kinatatakutan ng kahit anong masamang nilalang. Sa bawat kumpas ko nito, naramdaman ko ang bagsik ng bawat tama sa balat nila Pastora at Sister Lydia. Ano, Pastora? Hanggang kailan niyo itatago ang baho niyo? Walang hiya ka, Lori! Papatayin kita! Hindi ko hahayaang masaktan niyo si Lori! Sumugod si Benjamin. Kahit na nahihirapan siyang lumapit sa akin dahil sa mga dala kong pangontra, ginamit niya ang kanyang lakas bilang aswang para salagin ang anumang tangkang pag-atake ng dalawa. Pinagsusunggaban niya ang mga ito ng malalakas na suntok at tadyak. Walang magawa ang dalawang huwad na banal kundi ang masaktan at mapahiya sa harap ng maraming tao. Mga kasama, bakit nanonood lang kayo? Tulungan niyo kami! Pinapatay na nila kami! Huwag kayong lalapit! Tingnan niyo ang mga sugat nila. Hindi yan sugat ng tao. Bakit nangingitim? Bakit itim ang lumalabas na dugo imbis na pula? Pastora! Bakit? Bakit parang nabubulok ang balat niyo? Tumigil ka, Madeline! Hindi ba tapat ka sa amin? Tulungan mo kami! Lori! Masyado ka mapangahas! Dahil sa sobrang bugbog at hapdi mula sa buntot pagi, mukha ng kawawa ang dalawa. Pero alam kong nagpipigil pa rin sila. Kung itutuloy nila ang pagpapanggap na tao, baka tuluyan na silang mamatay sa kamay namin nang hindi man lang naipakita ang kanilang tunay na anyo. Hindi pwedeng ganoon lang para sa akin. Kailangan nilang magladlad. Mabilis ang naging galaw ko. Inilabas ko ang aking pilak na kutsilyo at diretsyong isinaksak ito sa balikat ni Sister Lydia. Ang pilak ay parang apoy na dumapo sa kanyang balat. Isang matinis na tili ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tili na hindi galing sa lalamunan ng isang tao. Hangal! Hayop ka talaga, Lori! Nakita niyo na? Hindi sila tao! Papatayin kita ang babae ka! Anong nangyayari? Yan ang katotohanan na pilit nilang tinatago sa inyong lahat! Sa harap ng nagulantang ng mga taga-baryo, nagsimulang magbago ang anyo ni Sister Lydia. Ang kanyang liig ay humaba, ang kanyang mga kuko ay naging parang mga karit, at ang kanyang mukha ay naging isang nakakapangilabot na imahe ng halimaw. Hindi nagpaawat si Pastora Iluminada dahil sa galit at sakit, bumigay na rin ang kanyang anyong tao. Ang kanyang mga mata ay naging dilaw at ang kanyang mga pangil ay lumabas. Mga hangal, kakainin namin ng mga puso nyo! Diyos ko! Mga aswang sila! Tapos na ang pagtatago ninyo! Sila dapat ang sugurin ninyo! Hindi kami! Hindi pa roon natapos ang lagim. Mula sa likod ng mga puno at mga bahay, isa-isang lumabas ang kanilang mga kampon. Hindi bababa sa 10 aswang ang lumitaw. Pinalibutan ang mga tao na kanina lang ay galit na galit sa akin. Ngayon, ang mga taong yun ay nababalot ng matinding sindak. Nakita niyo na? Nakita niyo ng katotohanan? Sila ang pumatay sa mga mahal niyo sa buhay! Lori, maganda ka. Marami sila. Mga kasama, huwag kayong magpapatalo sa takot. Hawak niyo ang mga sulo. Takot ang mga aswang sa apoy. Gamitin niyo ang mga itak niyo. Hindi sila pwedeng manalo kung lalaban tayo. Patayin silang lahat! Huwag magtira ng kahit isa! Laban! Para sa mga bata! Para sa baryo natin! Subukan! Hindi kami papayag! Mga alagad! Lumaban kayo! At doon nagsimula ang isang madugong gabi. Ang mga taga-baryo kahit nanginginig ay nagsimulang iwagayway ang kanilang mga sulo para itaboy ang mga lumalapit na aswang. Si Benjamin, ginagamit ang kanyang lakas para labanan ang mga kampo ni Pastora. Ako naman gamit ang aking buntot pagi at pilak na kutsilyo ay walang humpay sa pag-atake. Nagkagulo ang lahat. Ang dating payapang gabi ay napuno ng alingawngaw ng mga tagahiyaw
ng mga nasusugatan at ang nakakakilabot na ugong ng mga aswang na hindi na nagpigil sa kanilang gutom. Sa bawat kumpas ng aking buntot pagi, ramdam ko ang bigat ng obligasyong nakapatong sa aking mga balikat. Hindi na lang ito tungkol sa pagiging manunugis. Tungkol ito sa kaligtasan ng mga taong pinuprotektahan ko. Nakita ko si Benjamin sa kabilang panig. Isang mabilis na anino na humahablot sa mga aswang na nagtatangkang sumakmal sa mga tao. Lori! Sa kaliwa mo! Madeline, lumayo kayo sa gitna! Benjamin, harangin mo ang mga tatakas na aswang! Ituon mo ang atensyon mo kay Pastora. Siya ang pinagmumulan ng lakas nila. Akala nyo ba ganun lang kami kadaling gapiin? Sa amin ang gabing ito nang maubos na rin kayong mga tao. Hindi sa gabing ito, Pastora. Ngayon, matatapos ang paghari-harian nyo sa dugo ng mga inosente! Sumugod si Pastora Iluminada sa akin. Ang kanyang bilis ay hindi na makatao. Halos hindi ko masundan ang kanyang bawat galaw. Bawat kuko niya na tumatama sa aking balisong ay naglalabas ng kislap ng apoy. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Sister Lydia na sinusunggaban si Benjamin. Ang dalawa ay tila mga aninong naglalaban sa ilalim ng buwan. Ang mga taga-baryo ay unti-unti nang nagagapi ang 10 aswang sa tulong ng apoy at pagkakaisa. Pero ang dalawang pinuno ay nanatiling matatag. Isang malakas na tadyak ang ibinigay ko kay Pastora na nagpatilamsik sa kanya sa gitna. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Kinuha ko ang pinakaiingatang baril na may pilak na bala. Tumama ang dalawa sa kanyang mahahabang binti na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Habang namimilipit siya, narinig ko ang isang matinding hiyaw mula kay Sister Lydia. Si Benjamin, gamit ang kanyang buong lakas, ay nagawang sakalin ang lieg ng aswang na si Lydia, habang si Madeline naman ay idinidiin ang isang krusipiyo sa noo nito. Hindi pwede! Benjamin! Isa ka ring halimaw! Ako ay halimaw na may dangal, Lydia. Ikaw ay halimaw na walang kaluluwa! Naniwala pa naman ako sa'yo! Ngayon, mamatay ka na! Bumagsak ang katawan ni Sister Lydia na wala ng buhay. Sa pagkamatay niya, mas lalong nag-alab ang galit ni Pastora Iluminada. Tumayo siya. Ang kanyang anyo ay mas lalong naging nakakasuka. Ang kanyang balat ay tila natutuklap at lumalabas ang mga ugat na kulay itim. Papatayin ko kayong lahat! Magsisi kayo! Ikaw dapat ang magsisi, Pastora! Kasalanan mo ang lahat ng ito, Lori! Hinugot ko ang pinakamahaba kong pilak na kutsilyo. Tumakbo ako ng buong persa at bilis patungo sa kanya. Sinubukan niyang manibasib. Pero sinalag ni Benjamin ang kanyang mga kuko na nagbigay sa akin ng pagkakataon. Sa isang iglap, itinaon ko ang lahat ng lakas ko at isinaksak ang kutsilyo direkta sa kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Pastora. Ang dilaw na apoy sa kanyang mga mata ay dahan-dahang namatay. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maging abo, habang ang pilak ay lumalamon sa kanyang pagkatao. Bumagsak siya at kasabay nito ang paghupa ng gulo. Ang iba pang mga aswang, nang makitang wala na ang kanilang pinuno, ay nagpulasan patungo sa kagubatan. Pero hinabol sila ng mga taga-baryo hanggang sa mawala ang ingay. Tapos na. Tapos na rin sa wakas. Lori, ayos ka lang ba? Buhay pa tayo, Benjamin. Nagawa natin. Lori! Benjamin! Patawarin niyo kami! Patawarin niyo ako! Kung hindi dahil sa inyo, baka naubos na kami rito! Sabi ko sa inyo, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Salamat na po. Salamat, Benjamin. Napatingin ako sa paligid. Hingal na hingal ako.
Ang dibdib ko ay parang sasabog sa sobrang pagod, pero may kapayapaan na sa aking loob. Tumingin ako kay Benjamin at sa kabila ng lahat ng dugo at sugat, nakita ko ang lalaking nagturo sa akin na ang tunay na halimaw ay hindi laging yaong may pangil, kundi yaong may maitim na balak sa kapwa. Habang dahan-dahang sumisikat ang unang sinag ng araw sa abot tanaw, alam kong bago na ang simula para sa aming lahat. 2 linggo na ang nakalipas mula ng gabing dumanak ang dugo sa baryo. Unti-unti nang bumabalik ang sigla sa amin. Bagaman may mga sugat pa rin sa puso ang bawat isa dahil sa mga nawalang mahal sa buhay. Nakaupo ako sa harap ng aming bahay. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Nang mamataan ko ang isang pamilyar na bulto na naglalakad patungo sa akin. Si Madeline. May dala siyang basket ng mga prutas pero ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Mula ng gabing yon, hindi pa kami tunay na nakakapag-usap ng masinsinan. Lori, pwede ba tayo mag-usap? Kanina pa ako paikot-ikot sa tapat nyo. Hindi ko lang alam kung paano sisimulan lumapit sa'yo. Halika, Mads. Mapuo ka muna rito sa tabi ko. Alam mo naman laging bukas ang pinto namin para sa'yo. Lori, sobrang sorry talaga. Hiya ako sa sarili ko. Pinagbintangan kita, tinawag kitang traidor. Samantalang ikaw pala ang gumagawa ng paraan para iligtas kaming lahat. Halos mamatay ka na dahil sa kamalian ko. Mads, sapat na yun. Tapos na yun, di ba? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pero ang sakit isipin na yung mga taong akala ko ay maglalapit sa akin sa Diyos. Sila pala ang kampo ng dilim. Pakiramdam ko pati ang pananampalataya ko na dungisan nila. Alam mo, Madeline, ang pananampalataya sa Diyos ay hindi nakadepende sa kung sino nakatayo sa pulpito. Tao lang din sila. At minsan, ang suot nilang balat kayo ang ginagamit ng masama para manlinlang. Bakit ang daling magpatawad para sa'yo? Kung ako sa posisyon mo at ikaw sa akin, baka hindi na kita kausapin. Sinampal pa naman kita. Hindi kita masisisi kung naniniwala ka sa kanila. Sino ba namang mag-aakalang ang mga taong may hawak ng Biblia ang siya palang may pangil sa gabi? Ang mahalaga, namulat na tayo sa katotohanan. Naputol ang aming pag-uusap nang marinig namin ang mabibigat na yabag mula sa likuran. Si Benjamin. Bitbit niya ang ilang panggatong dahil nagpresenta siya kay Lolo Pabling na mangangahoy para sa aming kusina. Kitang-kita ang pagkabigla sa mukha ni Madeline. Pero sa pagkakataong ito, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pagsisisi na ang naroroon. Lori, tapos ko na itong sibakin. Pasensya na. Hindi ko alam na may iba ka palang bisita. Benjamin, sandali lang. Gusto ko rin humingi ng tawad sa'yo. Para saan, Madeline? Sa lahat ng panguhusga ko, tinuring kitang halimaw nang hindi man lang inaalam ang totoong pagkatao mo. Mas naging halimaw pa ako sa pananalita ko kesa sa'yo. Wala na yon. Sanay na ako sa ganung tingin. Ang importante, nakikita mo na kami ngayon kung sino talaga kami. Ang tunay na anyo ay nasa gawa. Wala sa itsura o sa kung anong sinasabi ng ibang tao. Salamat sa inyong dalawa. Pangako babawi ako. Hindi ko nahahayaang mabulag muli ng maling akala. Habang pinapanood ko silang dalawa na nagkakaintindihan, napagtanto ko ang pinakamalaking tagumpay namin ay hindi lang ang pagpatay sa mga aswang, kundi ang pagpapanumbalik ng tiwala sa isa't isa. Mahaba pang proseso ng paghilom ng aming baryo, pero sa bawat paghingi ng tawad at pagtanggap ng katotohanan, unti-unting sumisilip ang bagong pag-asa. Wala na ang takot. Ang natira na lang ay ang liwanag na kailanman ay hindi na muling matatapan ng anumang dilim. Nang makaalis si Madeline, nanatili kaming dalawa ni Benjamin sa labas. Ang kulay kahel na langit ay dahan-dahang nagiging lila, hudyat ng pagdating ng gabi. Isang gabing hindi na namin kailangang katakutan.
tumingin ako sa kanya. Sa mga kamay niyang marami ring pinagdaanan at naramdaman ko ang lundag ng puso ko na puno ng pasasalamat. Alam mo, Benjamin, hindi ko pa yata nasasabi ng maayos sa'yo to simula nung matapos ang lahat. Salamat. Salamat dahil hindi mo ako iniwan nung panahong ang buong baryo parang nakatalikod na sa akin. Obligasyon ko na yon. Wala nang maniwala ka sa akin, Lori. At saka, ikaw din naman ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban. Kung hindi dahil sa tapang mo, baka hanggang ngayon ay nagtatago pa rin ako sa dilim. Hindi lang yun. Salamat. Dahil ipinakita mo sa akin na ang tunay na halimaw ay wala sa dugo o sa anyo, kundi sa kung paano tayo pumipili sa bawat araw. Siguro nga. Pero kahit anong gawin ko, Lori, alam nating dalawa kung ano ako. Isang aswang. Isang nilalang na dapat ay kinatatakutan ng mga katulad mo. Huwag mo nang sabihin yan. Para sa akin, at para sa mga taong nakakita ng kabutihan mo, isa kang tao. Higit pa sa tao ang ipinakita mong malasakit at pagmamahal. Mahirap paniwalaan para sa isang tulad ko na may magsasabi niyan sa harap ko nang walang pag-aalinlangan. Kasi yun ang totoo. Hindi kita nakikita bilang aswang na nanggaling sa dilim. Nakikita kita bilang Benjamin, ang lalaking may pinakamalinis na puso sa baryong ito. Lori, salamat dahil tinanggap mo ko. Salamat dahil hindi mo na ako tiningnan ng may pandidiri o takot. Hinding-hindi ko gagawin yun. Dahil sa'yo, nalaman ko na ang tunay na liwanag ay hindi nang gagaling sa mga taong nagkukunwaring banal, kundi sa mga taong handang yakapin ang kanilang dilim para lang protektahan ng iba. 20 taon na ang lumipas at sa bawat pagsikat ng araw, hindi ko mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan ang buhay na binuo namin ni Benjamin. Sino ang mag-aakalang ang manunugis at ang dating kinatatakutang aswang ay magkakatuluyan? Naninirahan kami ngayon sa isang payapang dako, malayo sa malubhang alaala ng nakaraan. Biniyayaan kami ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae na pinalaki naming normal at puno ng pagmamahal. Wala silang bakas ng pagiging aswang. Sila ay mga batang lumaking may takot sa Diyos at malasakit sa kapwa. Si Benjamin ay nananatiling mapagkalinga. Ang anino ng dilim ay tuluyan ang napalitan ng liwanag ng isang ama. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking karanasan, na ang tunay na anyo ng isang nilalang ay hindi nasusukat sa kanyang pinagmulan o sa tsismis ng mundo, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan sa kabutihan. Natutunan ko na ang pag-ibig at katotohanan ang pinakamabisang pangontra sa anumang uri ng halimaw. Ngayon, malaya na kami at ang aming kwento ay saksi na ang bawat isa ay may pagkakataong magbago at piliin ang liwanag. Paalam at naway laging mamayani ang pag-ibig sa inyong mga puso at may natutunan kayo sa aking kwento. Magandang araw sa inyong lahat mga kaaswang radio. Ako ang inyong lingkod, DJ Popoy, at heto na naman tayo sa isang kwento ng kilabot at katotohanan. Ang kwento ni Lori at Benjamin ay isang sampal sa ating lahat na mahilig humusga base lang sa nakikita ng mata. Pag-usapan muna natin ang mga tauhan. Itong si Lori, bilib ako sa tapang niya bilang manunugis, pero mas bilib ako sa pagiging bukas ng isip niya. Hindi siya nagpadala sa dikta ng tradisyon nang makita niya ang kabutihan ni Benjamin. Si Benjamin naman, isa siyang halimaw na may dangal. Pinatunayan niya na hindi ang iyong pinagmulan ang nagtatakda ng iyong pagkatao, kundi ang iyong mga ginagawa. Samantalang sina Pastora Iluminada at Sister Lydia ang tunay na nakakatakot. Mga fake Christians.
na ginamit ang relihiyon para itago ang kanilang malagim na anyo at gawain. Ano nga bang aral dito? Una, huwag tayong pabulag sa maskara ng kabanalan. Hindi porket laging nasa simbahan ay mabuti na. Minsan, ang mga taong tinatawag nating halimaw ang mas may puso at malasakit sa kapwa. Pangalawa, ang tunay na liwanag ay matatagpuan sa mga taong handang yakapin ang kanilang dilim para lang protektahan ang iba. Panghuli, ang pagkakaisa at pagtanggap sa katotohanan ang pinakamabisang sandata laban sa anumang kasamaan. Kaya mga kaaswang, ano ang naramdaman ninyo sa kwentong ito? May kilala ba kayong parang si Pastora o si Benjamin sa inyong paligid? Comment na ang inyong mga insight at natutunan sa ating comment section. Gusto kong malaman ang inyong mga sagot, kaya magbabasa ako. Hanggang sa muli, eto ang inyong DJ Popoy. Lagi nagsasabing, pwede mo kong gawing midnight snack, pero dapat ako ang unang kakagat. Paalam hanggang sa susunod na kwento dito lamang sa Aswang Radio.